Hallelujah. Malakas ang palakpak sa Panginoon. Amen. Praise God. You may be seated in the presence of the Lord. Amen. Pwede bang pakibati ang katabi na nakaka-bless na happy New Year sa bawat isa. Tagal po natin hindi nakita mga kapatid, isang taon din na nakalipas. At salamat sa Panginoon at kompleto pa ang inyong 10 mga daliri. Amen. Welcome po sa ating year opener service. Praise God. Si Lord pa rin ang kasama natin sa taong ito. God is good. God is good. And all the time. A joyous and prosperous New Year po, Life City family. Welcome po sa ating gawain sa umagang ito. And pakibati ang katabi sa mga congratulations. Amen. Unang taon. Amen. Salamat sa Panginoon. I'm Pastor RJ Reyes. Sa mga first-timers po, meron pa po mga upuan dito sa harapan. Pwede po kayong lumapit. It's my honor and privilege po to share the Word of God with you today. I'm so excited what God has prepared for us this month, this year. Jump pack po tayo ng activity ngayong buwan na ito. Kailan nga po ulit ang ating all-in mentoring on-site? January 9. So first ever po ito. First time po mangyari na magsasama po tayo sa all-in mentoring ng on-site / prayer and fasting kick-off night. And I do believe katatagpuin tayo ng Diyos sa kakaibang pamamaraan. Amen. Kung kayo po ay a-attend sa Biyernes at nakapag-decide na po kayo, mag-register po kayo sa ating Google Forms para po sa ating snacks sa gabing iyon. Dahil kick-off night po yun ng prayer and fasting, Sabado po ang start natin ng prayer and fasting. Meron po tayong inihandang snacks sa bawat isa para hindi naman po tayo gutom pag-uwi. At ipiprepare po natin ating mga sarili sa darating na Biyernes. But before that, sabihin nyo nga po sa katabi nyo, before that, kainin muna natin ang makapangyarihang salita ng Diyos. Again, don't miss this. Ihanda nyo na po, ilabas nyo na po ang inyong mga notepad, ang inyong mga notebook, ang inyong intermediate pad, yellow pad, iPad, super pad, anumang pad yan. Sana wag lumipad ang inyong isip sa araw na ito dahil kakausapin ka ng Diyos. Pakisabi sa katabi, wag mo akong istorbuhin. Sige po, wag mo akong istorbuhin. Kakausapin ako ng Diyos. May matinding bunga at pagpapala kapag inuna natin ng Diyos. So I invite everyone to sit back and relax dahil ito po ay mind-blowing, heart-piercing, life-changing na salita ng Diyos sa umagang ito. Muli, pakisabi sa katabi, subukan mo. Subukan mo ang Diyos. Sasamahan ka niya. Again, by the way, bago po ituloy ito, andito po ba ang ating newlywed? Mark John and Burley Pamplona. Tayo nga po kayo. Andyan po ba kayo? Parang nasa honeymoon ata. Shoutout po kung nasan man kayo. Ayan. Nakahabol po sila bago matapos ang taon. Ay kasal lang yung lingkod. Sino po nag-celebrate sa inyo ng New Year? Pasensya lang po kayo. Kung kayo po'y natisod sa pastor nyo, ganun po talaga ako mag-celebrate ng bagong taon. Nawawala sa sarili. Ayan. Pero isa lang po ang bilin ko kay Ate SM nung bagong taon. Han, wag kang tatalon. Sabi ko sa kanya, wag ka nang tumalon. Kasi tayo po mga Pilipino, may pamahiin pag bagong taon. Pakilakas nga po ng konti yung aking mic. Medyo mahina dito sa aking monitor. Mukhang di ko marinig. Sabi ko kay SM nung bagong taon, wag ka nang tumalon. Sumigaw na lang tayo. Kasi mga tao, mga Pilipino, pag bagong taon, tatalon daw para tumangkad o lumaki. Iba ako, tumalon ako noon, iba lumaki sa akin eh. Sabi ko, wag ka nang lumaki. Wag ka nang lumaki. Wag ka nang tumalon ngayong bagong taon. Sabi niya, bakit? Hayaan mong ipagmalaki kita. Yan. Ipagmalaki kitang mahal na mahal kita. Yun, no? Pwede ba yun? Ay, may nakuha na naman si Kuya Yuri, bagong taon. Alam mo na ha, bawal tumalon. Hindi mo na kailangan lumaki. Hayaan mong ipagmalaki kita. Pag malaki kita sa maraming tao, ikaw asawa ko. Sarap, no? Sige, saan ba tayo ngayon? Ayan, sa Word of God. So yun,
Are you ready for the word, mga kapatid? Ready na po ba kayo? Lahat po ng ready na magsabi ng wow? Lahat na excited magbigay ng malakas sa palakpak sa Diyos? Sige po. Hallelujah, praise God. Alam niyo po, this 2026, ang gusto ng Diyos para sa ating lahat ay magtagumpay po tayo. Yung po yung pinaka-word ni Lord nung ako po ay nagpe-pray, Lord, anong tatahakin namin next year? Diba? Gusto ni Lord magtagumpay tayo. Sabi niya, for I know the plans I have for you, anak, at sa church. Kaya lang, wag mong kakalimutan na sa tagumpay, may kilos ang Diyos at may ikikilos ka din. Sa Bible po may tinatawag na God's sovereignty at man's responsibility. Pagdating po sa salvation, may plano ang Diyos. Plan of redemption. Kaso po may responsibilidad ng tao para siya ay maligtas. Ang siya ay maniwala. Ganun na lamang pagmamahal ng Diyos. Sa sanlibutan, mahal ng Diyos ang lahat. Kaya lang, yung mapupunta sa langit, yung nagkaroon ng pagtanggap, pananampalataya. So meron pong God's sovereignty, may responsibilidad o merong gagawin ng Diyos sa tagumpay mo at meron ka ding gagawin. Hindi ka tutunganga kapag ikaw ay manampalataya. At ang tagumpay ngayong taon, gusto kong malaman mo kapatid, ay hindi mo basta-basta mararating. Ulitin ko po, hindi magiging madali, hindi magiging smooth, hindi basta-basta, pero I want you to know, gusto ni Lord na magtagumpay ka ngayong taon. Mahihirapan ka pero gusto niya ng Diyos, ma-endure. Para tayong ngayon, Espanyol, endure, bonjour. Endure, 2026. Kaya lang ang tanong, paano ako magtatagumpay kung mahirap? Kaya nga kung ikaw ay nasa hindi magandang sitwasyon ngayon, January 4 pa lang, parang gusto mo nang, alam mo yung matapos na agad, gusto mo nang sumuko, gusto mo nang umayaw. Kahit nasa mahirap kang sitwasyon, I want you to know, hindi ibig sabihin nun ay hindi na maganda ang kinabukasan mo. Ulitin ko po, hindi porket hindi maganda ang ngayon mo, it doesn't mean hindi magiging maganda ang bukas mo. Ano lang po yan, ang tawag doon, pagdadaanan lang. So kung ready na po kayo ngayong sa araw na ito, let's get started. Marami pong nakapansin na tao na sa kanilang buhay, hindi na lamang pagandahan ng simula, kundi paayusan ng tapos. Tayo po sa January ay magkakaroon ng series na pamagat po First Things First. Paano magsimula ng maayos. Kaya lang maraming tao, although next week pa po tayo magsisimula ng week 1 natin dahil pag-uusapan po natin itong Endure 2026. Marami pong tao, lagi nila napansin po nila maigi na hindi na lang pagandahan ng simula ang usapan. Paayusan din po ng tapos. Many of us are making resolution this January. Amen po ba? Sino po sa inyo na hanggang ngayon wala pa rin yung day 1 ng diet niya? Diba? Sabi niya, January 1, week 1 na to, day 1 na. Kaya lang walang taon kung anong taon yung January 1. Baka next year pa kapatid. Huwag ka naman excited. Diba? We resolve to start things. Start a diet, start a budget. May ipon challenge na naman yung iba sa atin dito. Bumili na naman na alkansya. Pero simula na naman start a habit. But in the kingdom of God, the victory isn't given to those who start. It is reserved for those who finish. Sabi nyo nga po, finish. Ang tanong na ating sasagutin ngayon, paano tumapos ng 2026? First Sunday, pero ang pag-uusapan natin, paano tayo makakatapos ng tama? How to successfully endure this 2026? Dahil sasabihin ko po sa umagang ito, mas maganda na may konti kang natapos na tama kesa ang dami mong sinumulan pero hindi mo naman natapos. Nakuha niyo po yun? Mas okay na konti yung natapos mo pero tama, pero kesa sa dami mong sinimulan, hindi mo naman natapos. Ulitin ko po, ang tagumpay ay hindi nakabase sa dami ng iyong sinimulan, kundi sa ganda ng iyong tinapos. If you're ready right now, let's all stand and let's read Book of Hebrews chapter 12 verse 1 to 3. I do believe na kakausapin po tayo ng Diyos sa umaga. Kung kaya mong tumayo sa umagang ito, do it. At kung kayo po ay nasa online, samahan niyo po kami basahin ang verse 1 to 3. In the count of 3, basahin po natin lahat. Go.
1, 2, 3. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us. Verse 2. For the joy tayo pong lahat, consider Him who endures such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. Live City Church, join me on our year opener service with the theme Endure 2026. How to successfully endure this 2026. Let us all close our eyes. Let us bow our heads. Let us pray. Pwede bang sa mga oras na ito, pasalamatan mo ang Diyos? Hindi mo pa alam ang mangyayari bukas, ang mangyayari sa mga susunod na araw. Pero good thing, kilala natin ang author and finisher of our faith, who is Jesus. Father God in heaven, we just want to say thank you and bless your name today. Sa amin pong pagsisimula sa taong ito, sisimulan po namin ng may pananampalataya. For it is impossible to please God without faith. And you bless, reward those who earnestly seek you. So we come to you today with faith and boldness, knowing na hindi mo kami itatakwil. Ini-invite mo kami, Lord, na lumapit sa mga oras na ito sa iyong paanan. Dahil apart from you, Lord, we can do nothing. Hindi po namin mapagtatagumpayan ang taong ito nang malayo kami sa inyo. At salamat, O Diyos, dahil may opportunity kami ulit na mabago ng iyong makapangyarihang salita. Ibinababa namin ang aming mga sarili, humihingi kami ng tawad. Nagpapalinis kami, Lord. Siyasatin mo ang puso ng bawat isa. Tulungan mo kaming maunawaan, malaman, at masaksihan, maranasan ang iyong makapangyarihang salita sa araw na ito. We rebuke all the deception of the enemy in the name of Jesus. Hindi kami pag-aari ng depression, hindi kami pag-aari ng pag-aalala, pag-aari mo kami, Lord. And we will endure this year, 2026, fixing our eyes on you, the author, perfecter of our faith. We love you, Lord. We appreciate you, Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. All God's people will shout aloud. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Pinakamalakas na kaya mo sa araw na ito, palakpakan natin siya. Amen. Praise God. Amen. Makakaupo na po kayo sa presensya ni Lord, ng Panginoon. Pakibati muli ang katabi na nakaka-bless na Happy New Year. Amen. Tagal natin di nagkita, parang may nagbago ka, may nagbago sa itsura mo. Amen. Endure 2026. Welcome po sa bawat isa sa lawa, sa pangungunan ni Pastor Sara. Andiyan po ba ang inyong mga kapatid, mga katupan natin? Kaway-kaway naman po, mga tagalawa. Ayan. Taga-Kainlog, andito po ba mga Kainlog? Amen, praise God. Makiling po, bandang likod. Ayan, salamat. Masyadong energetic mga taga-Makiling. Hindi pa patalo ang main. Andiyan po mga taga-Pasyano. Salamat po sa Panginoon. Parang nahulog lang Amen. Amen. Praise God. Welcome po. At sa bawat isa na nasa online, please tag your friends and family at i-share na po natin ang ating worship experience. Meron na po tayong TikTok, Instagram, YouTube. Yan, please paki-like and follow na po. Bago nyo i-follow kung sino-sino, i-follow nyo si Lord through our page. At paki-share na po yung ating mga everyday posts. Napakalaki po, napakatindi ng ginagawa ni Lord sa social media. Yan po ang pinakamalaking mission field sa oras na ito. At may nagpapa-shoutout po sa araw na ito. Pagbigyan nyo na po dahil bagong taon. Tawagin po natin, pwede po ba kayo tumayo? Jasmine Simone Noyat. Amen. Nasaan po ba? Nandiyan po ba? Taas po ang kamay. Kayo po pala yun. Palapakan natin si Lord. Si Cedric Chavez. Aldrin Penador, J.E. Volvial,
JR Hanera, tayo nga po kayo. Di po namin kayo makita. Andyan po ba kayo? Ayun! Salamat po sa Jericho Llanera. Member po. Salamat po sa Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Makakaupo na po kayo. I'm Pastor RJ Reyes. And welcome po namin kayo sa gawain ng Panginoon. We do believe na hindi po aksidente na kayo po ay na-invite at nakapag-decide na pumunta sa lugar na ito. May gagawin po si Lord sa bawat isa, especially sa inyo po. Balik po tayo sa ating text, Hebrews chapter 12. Nabasa niyo po kanina umaga yan, mga kapatid. Kakaunting verse pero napakalaman. Mga commandment to obey. Let us. Tad po yan ng let us. Let us. Ibig sabihin, simulan po ang taong ito ng huwag mag-isa. Magsama ka. Sumama ka kay Lord. Sabi niya, let us. Anak, lakaran natin. Takbuhin natin itong taong ito. Huwag mong angkinin ang 2026 para sa ating lahat yan. Amen? Para sa atin lahat. Mapapansin niyo po yung verse 1, diretso na po tayo. Ang sabi po dito, therefore, it means that chapter 12, verse 1 is the conclusion for chapter 11. From January 1 to January 3, pinag-usapan, umikot po ang ating devotion doon po sa chapter 11. Kaya nga po kung kayo nagbabasa, makaka-relate po kayo sa sinasabi ko. At ang laman po ng chapter 11 is the whole of faith. Ito po yung mga tao na talagang nanampalataya, na buhay, na talagang nanampalataya sa Diyos. Mga men at women of faith. Hindi man sila perpekto pero napakagandang halimbawa pagdating sa pananampalataya. Namely, sila Joshua, Joseph, Abraham, Caleb. Diba, nabasa niyo po yun? Ito yung mga taong may napatunayan sa pananampalataya. Since we are surrounded by such great cloud of witnesses, ine-exage nung author, great na cloud pa. Pag sinabing cloud, makapal po talaga. Makapal na tao na nanampalataya sa Diyos. Sobrang dami, parang 16 po yun na patriarch ng pananampalataya. Nauna si Noah, si Abel, nabanggit din doon, yung nag-offer kay Lord ng first fruit. By the way, sa last Sunday, mag-first fruit po tayo. Ibibigay po natin yung pinakamainam, pinakaunang bunga. Dahil totoong may pagpapala kapag naihandog mo ang unang bunga ngayong taong. Sino po excited for our first fruit? Taas po ang kamay. Generosity Sunday. May testimony po tayo maririnig mamaya. Napakatindi po ng testimony. Medyo artistahin siya, parang inyong pastor na magte-testimony. Sit back and relax po. Napakaganda pong testimony na maririnig. Matcha-challenge na naman tayo. At nawa, mabago ang ating puso. So si Abel, yung kanyang pananampalataya. So nung nakatapos itong mga taong ito, napakatindi po. Meron pong verse doon sa chapter 11 na sinabi, hanggang sila'y mamatay, sila ay nanampalataya sa Diyos. Sana po dalangin ko sa umagang ito hanggang mamatay tayo, Kristiyano tayo. Yun lang po, kahit wag na kayong yumaman. Sino po dito gustong yumaman? O pwede rin, pero kahit hindi tayo yumaman ng yumaman, basta may pananampalataya, okay na yon. Okay, pero okay din yung yumaman no? Parang lumungkot kayo bigla Pastor, kaya nga ako nagtatrabaho para yumaman Hindi, kaya ka nagtatrabaho para malugod si Lord. Maging salt and light ka sa community, sa workplace. Again, ready your hearts for a mind-blowing, heart-piercing, life-changing message ng Panginoon sa ating lahat. How to successfully endure this 2026. Again, tatlong bagay po, tatlong S. Sabi nyo nga po, S. Tatlong S para maging successful tayo ngayong taong 2026. Chapter 12 is the concluding message para sa chapter 11 na tadtad ng kwento ng pananampalataya. So number 1 po, verse 1a na kailangan nating magkaroon o gawin para tayo magtagumpay, ma-endure ang 2026. Sabi po dyan, verse 1a, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, kayo po, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. So number 1 na kailangan po natin gawin, we need to subtract. Subtraction. Sabi nyo nga po, subtraction. Makinig po mabuti, you cannot run a marathon carrying a luggage. Wala po kayong makikita na taong tumatakbo na ang laki-laki ng maleta.
May daladalang maleta, hindi ka pupunta sa airport. Tatakbo ka eh. Tapos ang dami mong dala. Endurance in 2026 requires subtraction before addition. Bago ka magdagdag ng tama, magbawas ka muna. Kaya nga po tayo may prayer and fasting ngayong buwan na ito para magbabawas tayo ng oras sa kakalamon. At tayo ay magdadagdag ng oras sa panalangin. Kasi mind nyo, nakakaubos ng oras yung pag-iisip pa lang ng pagkain. Ano kaya kakainin mamaya? Huwag po kayo mag-alala. Unang munggo sa taong ito ang ating lunch. Praise God! Para di na kayo mag-isip, ano kaya yung tumutunog sa pressure cooker ni Kuya John Ray? Munggo po yon. Kasi nagpe-prepare po. Sabi ni Kuya Jaira, munggo na naman. Yeah. Wala ba? Mali pala. You cannot run a marathon carrying a luggage. Ako po, naranasan ko, tumatakbo po ako, hindi man halata sa pangangatawan, pero tumatakbo po ako. Hindi pwedeng ang dami mong dala-dala. Ano kasi Dora? The Explorer? May backpack? Papakit ka doon? Hindi pwede, sabi mo sa katabi, hindi pwede. So kailangan subtraction. But first, we need to understand the great cloud here, yung nabanggit po doon, we are surrounded by such great cloud. Ay, ito po yung entire group of those who walk by faith in chapter 11. Sino-sino ito mga to? These people face the Red Sea. They face the wall of Jericho. Kapatid, may patutumbahin kang wall sa taong ito. Naniniwala ka ba doon? Kung ano yun, di ko alam. Pero patumbahin yung katabi mo. Patumbahin mo yung katamaran sa buhay mo. Amen po ba? Patumbahin mo yung kakautang ng kakautang. Katamaran! Pwede yan kasi yung wall na yan eh. Yung wall na nagiging hindrance para sa growth na gusto mo. Anong pamatay sa wall? Worship. Umikot ng 7 beses eh, bumagsak yung wall. Impossible eh. Na maligtas na yung pamilya mo, bumait yung asawa mo. Pero kapag sinamba mo si Lord, lahat ng bagay nagiging posible. They shut the mouth of lions. Diba? Kung tingin mo sa nanay mo, parang lion. Uy, dinosaur, wag naman ganon. Kaninong anak to? Sumuko ka na. Dahil joke lang po. Huwag masyadong malakas mga anak. Diba? They quench the fire furnace. Kung tingin mo sa bahay nyo, parang impyerno. Sino po dito ang bahay nila parang impyerno? Tawag sa'yo, demonyito, demonyita. Tatay mo, demonyo. Diba? And many other challenges. Ito yung mga taong yon, yung great cloud. Pag sinabi pong witnesses, hindi po sila yung nagwi-witness sa atin. Tayo po yung nagwi-witness sa faith nila. At pag sinabi pong witness sa Greek, martyr. Hindi po yung buhay natin ang wini-witness nila kasi nasa langit na nga sila eh. Kaya nga po dinidiscourage ko kasi sabi ng Bible, wag mo nang tawagin yung mga patay, nananahimik na sila. Hindi nila pwedeng mapanood yung ginagawa natin dito. Kasi nga magiging malungkot sila. Ang lungkot-lungkot natin dito eh. Sa langit po wala ng kalungkutan. Amen. But we witness their lives. Tayo yung tumitingin sa buhay at pananampalataya nila. Their example. So yung witnesses in the text is not spectators. But earlier, contestants who walk by faith. Sila yung dumaan sa mga challenges ng buhay na dinadaanan din natin. Sila din yung umaarap sa matinding pagsubok na dinadaanan mo rin ngayon. So they overcame trials by faith, and by faith, they persisted in the face of great challenges. So nakita po natin, posible kang magtagumpay sa taong ito. Verse 1a, therefore, since we are surrounded by such great cloud of witnesses, and explain na po natin yun, let us throw off everything. Subtraction. Sabi nyo nga po sa comment section, subtraction. Let us throw off. Pagbabawas. Pag-aalis. Pagtatanggal. Ano daw po yung mga bagay na tatanggalin? Ano yung subtraction dito? Dahil makinig ka mabuti, ang mga nakakatapos ng tama ay yung mga taong marunong magbawas. So 2 bagay pagdating sa subtraction. 2 bagay na aalisin mo. Ready na po ba kayo? Pagdating sa subtraction, number 1, unnecessary weight. Unnecessary weight. Pag sinabi pong unnecessary weight, sabi sa Amplified, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses
Who by faith, sige po yung amplified, stripping off every unnecessary. Pag sinabi pong unnecessary, hindi siya necessary. Kaya nga unnecessary. Hindi kinakailangan. Hindi mo naman kailangan magdala niyan eh. Yung weight na binabanggit po dito sa Greek word is onkos. Sabi nyo nga po onkos. Stripping of every unnecessary onkos. Pag sinabi pong onkos, bulk, weight, burden, impediment. Again, hindi kasi Dora, kapatid. Sa takbuhin natin ngayon, huwag kang magdala ng mga extra baggage. Kailangan natin maintindihan kung anong meaning nito. Ano yung minsan na nagpapabagal sa takbo ng buhay mo? Bakit parang ang iba ang active sa church, pinagpapala ni Lord? Pareho naman kaming Christian. Kasi nga, yung katabi mo, nag-subtract. Nagbawas ngayong taon. Kaso, ano yung ibabawas natin? Diet ba to? Baka pinagbabawas na ako ng timbang ni Lord? Hindi po. Makinig po kayo mabuti. It is the weight that is not necessary evil, but extra baggage. Unnecessary to your purpose. This is anything that hinders a runner's progress. Ito po yung mga humahadlang sa tumatakbo para makatapos sila. Again, you cannot run marathon carrying luggage. May mga bagay na hindi naman kasalanan, pero hadlang sa ating tagumpay. Naniniwala po ba kayo doon? May mga bagay na kapag kinumit mo, hindi naman siya kasalanan eh. Hindi siya matinding kasalanan, hindi siya masamang bagay, pero nagiging hadlang minsan sa tagumpay. Ito po yung unnecessary weight. Hindi po siya kasalanan ha. Pero dapat daw i-throw off natin. Ibawas mo sa journey mo ngayong 2026. Pwede mo sabihin sa akin, Pastor, wala namang masama sa pag-Netflix. Amen po ba? Wala namang masama doon. Wala namang masama sa paggala. Amen. Walang masama sa pag-milk tea. Naniniwala po ba kayo doon? Wala naman talaga. Pero lagi mo tatandaan na ang sobra, masama. Kahit pagtulog, kahit pagkain pa yan, lahat ng sobra, kahit hindi pa yan kasalanan, kapag sobra, masama. Sa Bible, ang sobrang ganda, nakakapahamak yan. Kaya sabi mo sa katabi mo, ingat ka. Sa kabila sabi mo, safe ka. Yung iba, ingat ka. Yung kabila, ay safe. Sa Bible po, ang sobrang ganda, nakakapahamak yan. Kaya ako hindi ako masyadong nagpapagwapo ngayon. Tama lang. Sabi mo sa katabi, tama lang. Sabi mo sa katabi mo, tama lang, okay na yan. Kasi lahat ng sobra, kahit hindi pa yung kasalanan, masama. Hindi naman kasalanan, manood ng TV, mga nanay. Amen po ba? Wala natin nanonood ng TV ngayon kasi puro cellphone eh. O ilipat natin. Hindi naman masama mag-social media, Pastor. Tama po ba? Sino po nagsasabing hindi masama ang social media? Hindi naman masama yan. Ginagamit nga natin ngayon eh. Kung ang asno nga nakakapagsalita, ginamit ni Lord, social media pa kaya hindi natin magamit. Kaya lang kapag sobra, nagiging masama. Hindi naman kasalanan to, Pastor, di ba? May Messenger, Instagram. Kaya lang lumipas ang buong araw, naubos ang oras, kaka-social media. As per study, mga kapatid, people spend, alam niyo po kung ilang oras sa isang araw, nag-i-spend ng isang tao? 2 hours and 21 minutes. Average. Sabi niyo nga po, average. Average. Nag-i-spend ang isang tao ng 2 hours and 21 minutes per day sa social media. Sabi mo sa katabi mo, aray mo. Diba? So kung kukumputin po natin maigi, makinig ka, wag na lang yung 21 minutes, yung 2 hours na lang. Ilang araw po meron sa isang taon? 365 times 2 hours. Ilan po yun? Carry 1, borrow 1 from 2. 730 hours. Amen po ba? Ilang oras meron sa isang araw? 24. So 730, divide mo sa 24, ilang araw po yun? 30 days. Ibig sabihin, may 12 months sa isang taon,
yung isang buwan nagso-social media ka lang. Hindi masama mag-social media, kaya lang yung average na oras ng isang tao sa isang araw ay 2 hours. Pag kinompute mo yun, isang buwan ang nawala sa'yo. Tindi, sabi mo tindi ah. Walang tulugan yun ha, dire-diretso 24/7 sa loob ng 30 days. Hindi masama, kaya lang kapag hindi mo na-handle ng maayos, hindi ka makakatapos. Ang dami mo na sanang natapos for 30 days. May kausap po ba ako sa umagang ito? Sabi mo nga ulit sa katabi mo, average lang yun ha. Eh ang katabi mo, social media sa almusal, social media sa trabaho, pag nag-check, pag nag-time in, my day. Sumakay ng sasakyan, my day. Di na nga my day, my week na nga eh. Lahat my day eh. Nakagat ng aso, my day. Pumunta sa magpapa-injection, my day. Inabot yung bayad, my day. Na broken, my day. Average pa lang yung 2 hours, hindi masama, pero kapag sobra, almusal, tanghalian, merienda, hapunan, minsan, may midnight snack pa, social media. Good night. My day pa yung good night ha. My day nga eh, tas good night. Sabi mo sa katabi mo, gravity. Grabe ka ti. Grabe ka. Hindi masama pero unnecessary weight siya. Tapos tatanungin mo ako, bakit burnout ka sa spiritual life mo? Eh isang buwan kang walang hintong nagso-social media sa loob ng 2026. Grabing ka-drain yun. Amen po ba? Tapos 15 minutes na prayer, tamad na tamad ka. Aray ko. O yun. Sorry na. Lord, confirmation ba yan? Nagpipreach din po ako sa sarili ko. Kasama din po ako dito. Mag-evaluate po tayo. Ilang beses kang umatin ng prayer and worship last year? Sige nga po. Tagal naman mag-preach ni pastor, 45 minutes. 2 hours ka nga nagsa-cellphone eh. Di ka inaantok eh. Pero kapag nipipreach si pastor, ang layo na ng panaginip mo. Mahiya ka naman. Sabi mo sa kanya, mahiya ka naman. Gravity. Sige, sabi mo, aray ko, para gumaling tayo. Unnecessary weight. Lord, ba't kaya ang hirap-hirap ng spiritual walk ko? Hindi ako makapag-disciple kasi kaka-cellphone mo yan. Hindi kasalanan, pero kapag sobra, masama. Ongkos. Weight. Akala mo hindi mabigat, pero nagpapabigat sa spiritual growth mo. Harmless and uninnocent things that may keep us from walk of faith. Buti pa ang social media hindi nalilate sa pag-update mo. Pag Sunday, late na late ka. May kausap pa po ba ako? Gravity. Bigat, no? Pinupul tayo nung pero buti na lang, mayroong grace si Lord. Tanong ko sa umagang ito, sino umuubos ng oras mo? Hindi naman masama makipagkaibigan. Hindi naman talaga. Hindi naman masama matulog. Hindi naman masama makipagkwentuhan. Hindi naman masamang kumain. Subukan mo, huwag ka kumain. Hindi naman masama yan. Pero kung yan ang umuubos sa oras mo, nagpapabigat yan sa growth mo. Sabi sa The Voice, so since we stand surrounded by all those who gone before, kasi, pastor, wala naman silang social media. Si Abraham, wala naman eh. Sure ka ba? Siya kaya unang gumamit, si Moises, unang gumamit ng tablet. Pansin nyo? Galing sa cloud. Diba may cloud ngayon? Si Moises unang gumamit ng cloud. Padala ni Lord. Diba? 2 tablet pa yun. Hindi ko alam kung anong yun. iOS o ano. Basta siya gumamit unang tablet. So sasabihin mo, walang social media nun.
Meron. May messenger nga si Lord mga prophet. Let us drop every extra weight. Sabi nga po, drop. I-subtract mo naman kapatid. Analyze mo naman yung araw-araw na buhay mo. 24 hours, hatiin mo yung 888. 8 sa pagtulog, 8 lang ha. Yun po yung normal, 8. Huwag mo naman gawing 12. Huwag mo naman i-extend sa church, i-extend sa trabaho yung tulog mo. 8 nga 8 sa trabaho o sa pag-aaral. At yung 8, huwag mo lang ibuho sa social media. Ilagay mo sa pamilya, sa spiritual mo. Pwede ba yon? Sabi mo sa katabi, pwede ba yon? Let us drop every extra. Hindi yung kasalanan. Hindi naman killjoy si Lord Pwede naman gumala. Kaya lang, pati linggo, naapektuhan ng paggala mo. Tapos tatanungin mo ako, bakit January 4 pa lang, hirap na ako. Subtract ka, magbawas ka. Dagdagan mo yung panahon mo kay Lord. Anong petsa na, January 4 na, di ka pa rin nagdi-devotion? Ang dami mo na na-scan sa social media. Pati buhay ng buhay, alam mo na Yung buhay ni Jesus, di mo man ang alam Aray mo. Unnecessary weight. Ano yung isusubtract? Number 1? Unnecessary weight. Hindi yan masama, pero pag sobra, sobrang bigat. Kinento ko sa worship team kahapon. Pastor, bakit? Minsan, di naman ako nagdi-devotion, pero parang di naman ako nangihina. Alala ko yung kwento nung nangyari sa akin. Pumunta akong Pure Gold. Siyempre, gutom na gutom ako. Tapos nakakita ko ng pares overload. Kain ako ng pares overload. Tapos may katabing kikiam. Kain ng kikiam. Mabusog na ako. Pero pagdating ko dito sa church o sa bahay, nagluto pala asawa ko. Diba? Favorite ko yun. Adobong manok na nagmamantika. Sarap. Munggo ulam natin ngayon. So yun po yun. Favorite ko po talaga yun. Adobo. Kung maghahanda ako sa New Year, adobo lahat Yeah. Kaya ko pong kaso, busog ako. Alam niyo po paborito pagkain ng ating kaluluwa? Salita ng Diyos. Kaso kapag busog ka sa ibang bagay, kahit sobrang sarap niyan, wala kang appetite. Nagkukunwari na lang ako nasasarapan Pero napansin ng asawa ko, parang di ka naman sisiyahan sa luto ko. Kasi nga busog ako sa ibang bagay. Pwede mong sabihin, di naman ako nangihina kapag di ako nagdi-devotion kasi nga busog ka sa social media. At yan ang gusto ng demonyo. Magkunwaring busog ka kahit hindi naman. I hope and pray, mag-commit tayo. Ano ba yan? Pupunta pa sa January? On-site, pwede namang online. Yung gala mo, pwede namang online, di ba? Ba't di mo ginawang online? Ba't on-site ka pa ng on-site? Tatatraffic ka pa. Gawin mo na lang kayang online yung gala mo. Di ba may ganyan? Nilibot yung buong mundo, naka-online. Gawin mo rin sa gala mo. Bakit pag on-site gawain ni Lord, nagdadalawang isip ka, pero pag gagastos ka sa gala, kahit hindi ka naman invited, sama ka ng sama. Again, lahat ng sobra, masama. Kahit hindi pa yung kasalanan, pero ito yung pangalawa. Una, isusubtract mo sa buhay mo, unnecessary weight. Evaluate. Anong umuupo sa oras mo? Kahit pa yan relasyon sa asawa mo, pwedeng maging unnecessary weight yan. Kapag nawawalan ka na ng oras kay Lord. Pangalawa, sabi na, and the sin that so easily entangles. Pangalawa, unholy ways. Unnecessary weight. Ano po yung pangalawa? Unholy ways. At makinig po kayo mabuti. Yung sin po dito sa Greek word ay hamartia. Sabi nyo nga po, hamartia. Ibig sabihin, proneness to sin. Sinful propensity. An inclination. Yung sin po dito ay hindi general sin. Kasi nilagyan ng da. So the sin here indicates a particular sin, not sin in general. Ibig sabihin po, unholy habits. Bantayan mo daw maigi to. Una, ang aalisin mo, mga unnecessary weight. Hindi killjoy si Lord, pero kapag nasobrahan ka dyan, nagiging masama.
Yun yung unang isusubtract mo para ma-endure mo ang taong ito. Pangalawa, unholy ways. Bantayan mo daw maigi. Isubtract mo itong unholy ways or habits na ito. Why? Listen very carefully. Each of us has a specific sin or sins which are vulnerable sa atin. Merong kasalanan ko o merong isang temptation sa buhay ko na hindi ka matetempt. Nautawaan niyo po? Kunyari, si kapatid, mahina sa babae. Siya mahina sa lalaki. Meron namang isa, mahina sa boat. So, hindi pare-pareho yung kinalalaglagan natin. Meron tayong specific sin. Yun daw po yung alisin mo. Yun daw po yung sinabi na, and the sin, sabi nyo nga po sin, specific for you. Hindi po siya general na sin. Madalas mapapansin mo yung kasalanan ng iba, malakas ka doon. Ano ba yan? Hindi ba siya makapagtimpi sa matamis? Ako, kaya ko magtimpi. Ikaw naman, di mo kaya magtimpi sa maalat. Di ba merong ganon? Taong mahilig sa maalat, mahilig sa matamis. So iba-iba po tayo, kaya nga po walang sino man ang makapagyayabang sa atin. Bakit? Lahat po tayo may kahinaan. At yun daw po yung babantayan mo. Meaning yung madalas na kinababagsakan ko, hindi mo kinababagsakan. Kaya po may kanya-kanya tayong battles sa buhay. At yun daw yung babantayan. Bawasan mo daw yun. Kasi ikaw at ang Diyos lang ang nakakaalam nun. May kanya-kanya tayong kahinaan. Amen. Hindi ko alam kung ano po yung specific na kahinaan mo. Meron dito, kahinaan niya pagkain. Kapag niyaya siya sa pagkain, kahit ipagpalit niya yung pananampalataya niya. Parang si Iso. Pinagpalit sa panandaliang ligaya. Yun yung unholy ways, habit na binabanggit dito. Ikaw at ang Diyos ang nakakaalam nun. Isubtract mo daw yun. Yun yung harapin mo. San ka madalas bumabagsak, yun yung itapon mo. Kapag alam mong bumabagsak ka sa pornography, ibagsak mo yung oras kapag nag-iisa ka. Huwag mo nga hayaang nag-iisa ka. Humanap ka ng paraan para makaalis. Bakit sabi ng Bible? Gagawa at gagawa si Lord ng paraan para makaalis ka sa temptation na yan. Hindi mo pwedeng sabing mahina ka. Mahina ka na nga Kaya lang binibigyan mo pa ng oras, panahon yung kahinaan mo. Alisin mo daw yon. Isa pa ang sinabi dito, and the sin that so easily entangles means to ambush or encircle. Ito yung mga kasalanang madali kang mag-give in o vulnerable ka. Sinabi dito, bantayan mo yung maigi, anak. Dahil yun ang magiging dahilan para hindi ka maging makatapos ng maayos sa taong ito. Listen very carefully. Every Christian is subject to certain temptation. Merong iba sa atin, temptation niya laging late. Hindi, pastor, lagi na ako late May mga kasalanan yan. So we must be always on guard. Nakasanayan mo na yung bad habits Diba? Okay lang naman minsan malate. Kaya lang, ang sobra, masama. Stripping off every unnecessary weight and the sin. Sabi niyo nga po ulit, the sin. Which so easily, cleverly entangle us. What you live out is just as important as what you keep, mga kapatid. Importante yung mga kinikip mo sa buhay at tinatanggal mo rin sa buhay. Ingatan, bantayan mo daw yun. Parehong importante yung hindi mo inaalis at inaalis mo. Bantayan mo mabuti. Subtraction number 1. And don't expect a solution if you don't know how to use subtraction. Bakit ka nagtatapon ng basura? Sino po dito nagtapon ng basura ngayong taong ito? Yung tinatawag na declutter. Bakit ka nagde-declutter? Bakit ka nagtatapon ng mga maling panis na pagkain? Pwede naman sa bahay yun, di ba? Bakit mo inaalis yung mga lumang bagay? Sagot po kayo. Kasi hindi mo na kailangan. Ang pagtatapon ay nakakaganda. Kaya sabi mo sa katabi mo, kaya pala. Dami mo nang tinapon sa buhay, no? Ganda mo na
Diba? Kapag nagtapon ka ng mga lumang bagay sa bahay, sa mga aparador mo, pagbukas mo ng mga cabinet, di mo alam kung cabinet ba to o gubat eh. Pwede mo maglinis ka naman ng bahay mo. Alam mo bakit ka nai-stress? Tingin ka sa paligid sa bahay mo. May mga bagay na dapat ka nang ibawas dyan, itapon dyan. May mga bagay na hindi na nakakatulong sa'yo ngayong bagong taon. So don't expect a solution. Huwag kang mag-expect na ma-endure mo ang taong ito kung hindi ka marunong mag-subtract. Ano po yung una? Unnecessary weight. Pangalawa, unholy ways. Ikaw at ang Diyos ang nakakaalam. Sikretong malupit, walang nakakaalam. Kasalanan ginagawa mo palihim. Pero alam ni Lord. Subtract mo na. Baka minsan kaka-social media mo, may espiritu ka na ng inggit. Alam mo yon? Avoid mo na. Avoid mo yung magpapahulog ulit sa'yo sa kasalanan. Magbawas, magtapon ng mga bagay na hindi nakakatulong sa'yo ngayong bagong taon. Sabi po ni Chef Gusto, kilala niyo po si Chef Gusto sa Ratatouille. Basahin po natin lahat. If you focus on what you left behind, so magbawas tayo. Hindi, may sentimental value. Luma na yung short mo eh. 1-year-old ka pa niyan, sentimental value. Pag dinikit mo sa pader yan, lumalakad mag-isa, sentimental value. Pagbigyan mo naman, yung mga bagong damit, diba? Tagal na eh. Puno na ng mapa yung unan, ayaw pa palitan eh. Last year pa yan. Sino po dito nagpalit na ng punda? O naka-1 taon na po yan, palitan nyo na. Diba? Spoiler alert, every 1 week po pinapalitan yan ha. Hindi once a year. Ay, Pasko na, palit tayo kortina. Palit tayong bedsheet. Every week po. Every week? Every week. Tapos, Lord, pag-pray nyo, Pastor, pag-pray nyo ako, may sakit ako. Kasi hindi ka nagpapalit ng punda eh. Diyan na lahat ng bakterya eh. Diba? Kaya umaga pa lang stress ka na kasi iba na naaamoy mo. Maglinis, magtapon, mag-subtract, mag-declutter. Amen po ba? Huwag lang ng material na bagay, pati mga bagay na nagpapahirap sa'yo. Minsan hindi kasalanan pero nasobrahan. Number 1, church, let us throw off. Subtraction. Sabi nyo nga po, subtraction. Unnecessary weight and unholy ways. How to successfully endure this 2026, point number 2, verse 1b. Let us run with perseverance the race mark out for. Number 1, subtraction. Pangalawa, sabi sa subtraction, para may madagdag sa buhay mo ng tama, magbawas ka ng mali. At pangalawa, stickability. Pangalawang S. Speakable me, stickability. Diba, nalilito na eh. Pag sinabi pong stickability means a person's ability to persevere with something. Sabi nyo nga po, staying power. Huwag ka daw aalis. Stick to it. Diba? The word persevere means hupomone. In the New Testament, the characteristic of a man who is not swerved from his deliberate purpose, hindi alis ng alis. Hindi lipat ng lipat. Gusto mo magtagumpay sa trabaho, lipat ka ng lipat kada buwan. Ikilala akong kabataan, nakailang trabaho na last year eh. Di ko alam kung nag-work hopping eh. Nahanap daw yung sarili niya eh, nawawala ka. Gusto mo mahanap sarili mo, hanapin mo si Lord. Kapag nahanap mo si Lord, mahanap mo purpose mo. It doesn't mean possibly sitting and waiting. Hindi lang tutunganga. It means active constancy. It is the ability to stay under what? Pressure without. Marami kasing tao nagstay kaso nag-collapse. Ito, stickability, yung word na perseverance, hupomone, the ability to stay under pressure without collapsing. Anong meaning ito? Number 1, dalawang bagay. Pagdating sa stickability, number 1, remain faithful. Basahin po natin verse 1b. And let us run with
Perseverance, the race, mark out for us. Ibig sabihin po, may specific lane para sa'yo. Maging faithful ka daw sa lakad mo. Huwag kang tingin ng tingin sa lakad ng iba. Kapag ikaw po ay nasa marathon o nasa racing, hindi ka nakatingin sa katabi mo. Madadapa ka. Alam mo ba't ka lagi natitisod? Tinitingnan mo lagi buhay ng iba. Amen po ba? Lagi mong kinukumpara yung pagpapala mo sa pagpapala ng iba. May kanya-kanya tayong buhay. Yung buhay ng iba, binubuhay mo sa'yo. Kinukumpara mo. Bakit kaya yung New Year niya masaya? Yung sa amin, nasa bahay lang. Kasi nga kinumpara mo. Kapag hindi ka naging faithful, di ka magiging grateful. Uulitin ko po. Kaya maraming Kristiyano, hindi grateful, hindi nag-remain faithful. Tingin ng tingin sa lane ng iba. The text says that the race is set before us. Sabi mo nga sa katabi mo, may para sa'yo. Ulitin mo po, sabi mo, may para sa'yo eh. May linya para sa'yo. Sabi doon, the race mark out for us. May specific na journey para sa'yo si Lord. Kaya hindi mo na pagtatagumpayan yung race na yon, sa iba ka nakatingin na linya. Hindi ka nagiging faithful sa journey na gustong palakaran sa'yo ng Diyos. And one of the biggest killers of endurance is comparison. Ba't yung ilong niya mas matangos kesa sa akin? Iba naghawak ng ilong. Yun lang. Ba't yung iba kamukha ni Sam Milby, ni Piolo Pascual? Ako si Empoy. Kakaiba ka. Sabi mo sa atin mo, kakaiba ka. Yung iba kakaiba, yung iba kamangha-mangha. Fearfully and wonderfully made. Fearfully, katakot-takot. Wonderful. Sino ito yung mga wonderfully made? Diba? Hindi tayo pare-pareho. Isipin nyo lang magkakamukha tayo. Mukha tayong minions. Diba? Kaso kakaiba ka eh. At kakaiba din yung journey para sa'yo ni Lord. Kaya huwag ka magkumpara. Remain faithful, stickability. Church, remain faithful sa lane mo. Sa disciple mo. Huwag mo ikumpara yung life group mo sa life group ng iba. Ba't kaya sila nag-enjoy? Di mag-enjoy ka din. Gumawa ka ng paraan. Ang hirap sa'yo, nagkukumpara ka eh. Huwag kang magkumpara ng church sa church natin. Isa lang ang church. Kailangan mo lang maging faithful. Bakit sa ibang church, kusang bumubukas ang pito? Kusa din naman dito may nagbubukas para sa'yo. Ayaw mo pa. Ang hirap lang sa atin, nagkukumpara tayo. Amen po ba? Wala akong kausap May kanya-kanya tayong takbuhin sa buhay. Kaya sabi ng Panginoon, remain faithful. Iba yung lane mo sa lane ng iba. Kaya wag mo ikukumpara yung asawa mo sa asawa ng iba, magkaiba yon. Yung relationship mo sa relationship ng iba. Type mo nga sa comment section, remain faithful. Stickability. Stick to the plan. Ang sabi ni Lord, anak, dito kita nilalagay. Ba't ka alis ng alis eh? Pang worship leader ka, punta ka ng punta sa ushering eh. Pang ushering ka, punta ka ng punta sa worship eh. Tapos sabi mo, ba't di ka nagmamalago? Kasi hindi ka nagiging faithful. Yung parable of the talents. Hindi naging faithful, naging tamad eh. Ang pagiging tamad pala is pagiging unfaithful kay Lord. Sabi niya, you wicked servant. Binigyan kita ng talento, nilibing mo lang. 365 o 52 Sundays kang nakaupo lang sa church. Pansin niyo po yun? Ilan pong Sunday meron sa isang taon? 52 Sundays, every Sunday nakaupo ka lang dyan. Tapos binigyan ka ng talent ni Lord. Di mo ginamit. Sabi ni Lord, you wicked servant. Tapos hingi ka ng pagpapala. Lord, I pray for promotion. Sabi ni Lord, binigyan kita ng talent, di mo ginagamit.
Stick to the plan. Maging faithful ka. Alam mo bakit ka napapagod? Tanong niyo po sa akin bakit. Kasi yung buhay ng buhay, kinukumpara mo sa buhay meron ka. Let us run with perseverance the race marked for us. Isa pa sa pagdating sa pag-remain faithful, pansin nyo maraming tao, daming gustong gawin. Sa dami ng gustong gawin, wala silang natapusan. Puro simula. Sa dami ng gustong gawin, wala nang nagawa. Daming initan na conference, sa dami ng information, wala namang application. Ganun rin. Kasi ang dami. Tapos pag iniikayat mo sa church, serve tayo, disciple tayo, ayaw eh. Bakit? Kumpara ng kumpara, buti pa dito sa church na ito, may ganito, may ganyan. Lipat ng trabaho, talon ng talon. Kaya walang paglalim. Kapatid, remain faithful. Pwede bang pakisabi sa katabi, remain faithful. Remain faithful tayo ngayong taon. Kasi kapag walang paglalim, walang paglago. Ulitin ko po. Kapag walang paglalim sa taong ito, walang paglago. Sinasabi ko sa umagang ito. #pumirmi ka. Type mo sa comment section, pumirmi. Pirmi. Huwag maligalig. Huwag tingin ng tingin sa kabila, sa katabi. Lakad. Lakaran mo yung pinapalakaran sa'yo ng Diyos. Ang hirap sa'yo, dami mong gustong gawin, wala kang natapos. Okay lang yung konti ang natapos, pero tama. Kesa ang daming sinumulan, wala naman natapusan. So hindi nag-stick. Anong sekreto? Anong technique? Number 2, stickability. Sabi niyo po, stickability. Ano po yung una? Remain. Pangalawa, let us run with perseverance. Ibig sabihin po, remain hopeful. Let us run. Sino po dito tumakbo, tapos inisip niya, parang di ako makakatapos ngayong araw na ito Pero tatakbo ako. Meron po bang ganon? Na tumatakbo, isip niya, di siya makakatapos? So ibig sabihin, habang tayo ay tumatakbo, tayo ay patuloy na umaasa. Amen po ba? I do believe with all my heart, kaya ka nandito, umaasa ka, magtatagumpay ka ngayong taong ito. Yun yung pinakasikreto Kasi hindi mag-i-stay, hindi mag-stickability ang isang tao kung hindi siya umaasa. Ba't ka Kristiyano pa rin hanggang ngayon? Kasi umaasa ka, palangit ka. Diba? Habang nag-aaral ka, umaasa kang makakatapos ka. Kasi hindi ka naman nag-aaral. Hindi, aral lang ako ng aral. Parang yung sagot ko sa nanay ko, kailan ka makakatapos? Ang mahalaga, nagmamahalan tayo. Diba? Walang date Kaya nga ang relasyon na walang label, walang pupuntahan. Kapag yung ka-I love youhan mo, hindi naman kayo legal, hanggang nguso lang yan, wala sa puso. Habang nagtatrabaho ka, umaasa ka pa rin ba? Mga tatay dito, mga nanay, habang nagpapakatatay at nanay ka, umaasa ka ba sa mga anak mo? Na may maganda silang mararanasan sa buhay mo? Sa mga pastor, dito, umaasa ka pa ba nalalago ang church natin? Amen. Habang nagmi-ministry ka, umaasa ka ba? Remain hopeful. Hindi yung nagbukas ka ng negosyo. Ano ba to? Parang lugi na agad. Huwag ka na magbukas. Hindi ka pala umaasa Ba't ka pa nanligaw? Hindi ka pala umaasang sasagutin ka. Roy. Umasa ka naman. Kahit yun na lang, magkapag-asa ka. Umasa ka. Hindi yung ano ba to? Parang wala nang pag-asa yung anak ko. Yan lagi kasi binubuksan ng bibig mo bobo ka. Wala kang mararating. Sabi mo nga, mali. Dapat, alam mo, bobo ka ngayon. Sorry po, hindi po ganon. Pero bukas hindi na. Kasi umaasa ako. Tatalino ka. Kasi nagbabago ang tao. Huwag niyo po sasabihin sa anak niyo bobo ka. Mali po yun. The word perseverance, hupumeneo, it is the ability to stay under pressure. Bakit ka nag-i-stay? Kasi nga, hopeful ka, Lord. I do believe with all my heart. Sasamahan mo ako sa takbong ito. Hopeful ka. For the joy set before us. May tinitignan ka may finish line.
Mahirap yung magpapatuloy ka nga, pero wala ka ng pag-asa. Para ka naghihintay na matapos na lang ang araw. Everyday dapat umaasa ka kay Lord. I do believe itong araw na ito may gagawin kang mabuti sa buhay ko. Ganun, para may energy ka. Na pumasok sa trabaho, Lord, alam ko gagamitin mo ako sa trabaho na ito. Gagamitin mo ako sa mga classmate ko. Ganun. Opo daw. By perseverance, sabi ni Spurgeon, the snail reached the ark. Alam niyo po yung snail? Hindi po yung tumutumba, slain po yon. Yung snail, yung suso. Kung wala daw perseverance tong snail na to, hindi nakarating na Noah's Ark. So anong ibig sabihin nito? Kahit dahan-dahan, basta may natatapusan. Ang buhay, sabi ni Bini, ay di karera. Amen? Ang buhay ay hindi karera, kapatid. Hindi ito pabilisan. Basta ang importante, kahit dahan-dahan, basta may natatapusan. Amen po ba? Hindi yung sobrang bilis mo nga, puro simula ka naman. Ang buhay hindi paunahan. Huwag mag-alala. Buhay ay di karera. Galatians 6:9, basahin po natin lahat bago tayo pumunta sa point number 3. Sige po, lahat po tayo. For at the proper time, sabi nyo nga po, proper time. Isa pa, proper time. Umaasa ka pa ba sa proper time ni Lord? Baka ito na yung taon mo, kapatid. Proper time na to. Kamo, sabi mo, I receive. Kaya lang huminto ka sa January 4 eh. And sabi doon, let us not become weary. Baka sa paghinto mo, kinabukasan na pala yung tugon, no? Huminto ka pa. Isang araw na lang pala, sasagutin ka na. Kinapos ka pa eh. Aray mo. Bakit? At the proper time, we believe that God made all things beautiful in His time. Walang pangit na panahon sa Panginoon. Minsan sasagot siya ng wait for your preparation, no for protection, and yes, for provision. At the proper time. Let us not become weary in, saan daw po? Doing good. Ano ba yan? Lagi na lang ako nagpapatawad. Lagi na lang ako nagbibigay. Let us not become weary in doing good. Bakit? Aani ang mga taong nagtatanim. Ulitin ko po. Gusto mong umani ngayong taong ito? Tanim ng tanim. Tanim ng pagmamahal. Tanim ng pagtsatsaga. Amen? Because God made all things beautiful in His time. In His time. Church, stability. Remain faithful. Remain hopeful. Ang buhay ay hindi pabilisan, kundi patatagan. Last but not the least, how to successfully endure this 2026. Pagbigyan niyo na po ako. Diba, 2 hours naman kayo nagso-social media? Wala pa akong 45 minutes. Pangatlong puntos, last but not the least. Verse 2. Paano natin mapagtatagumpayan ang taong ito? Basa. The pioneer and perfecter of faith, for the joy set before Him, endure the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Number 3, last spotlight. Ano po yung una? Subtraction, stickability, 3 S, spotlight. Spotlight means direct attention to a particular person, object, or situation. Makinig mabuti. Sa isang sitwasyon kasi, kunyari sa isang lugar, dito, diba? Ang dami natin nakikita. Nakikita mo yung drum set, nakikita mo yung speaker, pero kung saan nakatapat yung spotlight, yung ilaw, yun lang yung nakikita nyo. Ano po nakikita nyo ngayon? Sige po, bulahin nyo ako. Mahal na mahal ko kayo eh. Pwede mag-repent sa kasinungalingan ha. Ano po nakikita nyo ngayon? Yung pulpito. Nakikita nyo rin yung drums pero hindi nyo naman masyado naaninag. Amen. Bakit? May liwanag eh. Nakasentro, nakafocus. The power of focus.
Kung saan nakatapat yung ilaw, yun lang yung mas nakikita mo kahit may ibang bagay ka pa nakikita. Ganon din po sa buhay. Kapag masyado ka na overwhelm sa dami ng problema, ilagay mo yung spotlight kay Jesus. Ulitin ko po, ilagay mo yung spotlight. Kapag di ka na makapagtimpi sa asawa mo, tignan mo si Lord. Kapag gusto mo nang saktan yung anak mo, tignan mo si Lord. Spotlight, sabi nyo nga po, spotlight. Although sa chapter 11, yun po yung list ng matitinding faith, sila Moises, sila Caleb, but I want you to know, church, Jesus is the ultimate example pagdating sa pananampalataya. Mukhang di nyo nakuha. Jesus is the ultimate example when it comes to faith and obedience. Hindi sinabi, huwag mong tularan sila Moises, sila Abraham. Kaya lang hindi sila perfect eh. Diba? Yung katabi mo, pogit, maganda lang yan, pero may imperfection pa rin yan. Kaya sinabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. Pwede mo akong gayahin yung mga Christ-like character. Pero huwag mong gagayahin yung katupakan ko kasi meron at meron ako noon. Subukan mo gayahin si David, lahat. O, anong ginawa ni David? Nangalun niya. Adultery. Pumatay pa yon. Pero sabi ni Lord, huwag mong gayahin yun. Ang gayahin mo yung Christ-like character niya. A man after God's own heart. Pero ang pinaka-ultimate, nagagayahin mo kung walang iba kundi si Jesus. Okay lang ma-inspire ka sa ibang tao. Diba? Ginagaya mo yung kilay na sikat na artista. Okay lang yan. Pero kapag hindi na Christ-like character, stop na. Stop na. At the end of the day, si Jesus pa rin ang pinaka-pina-follow mo. Church, bantayan mo yung focus mo. Bantayan mo yung spotlight mo. Looking unto Jesus. In Greek word, aparaw. Sabi sa Greek, aparaw. To view with undivided attention by looking away from every other object. Ibig sabihin mo, hindi mo magpo-focus sa ibang bagay, kay Lord lang. This 2026, pwede ba kay Lord lang tayo? Pwede ba yun, kapatid? Sabi mo sa katabi mo, pwede ba yun? Kay Lord lang tayo this year. Hindi kung kani-kanino feng shui. Bilog-bilog na yan. Hindi kasi pwedeng i-share ni Lord yung glory niya eh. Hindi pwedeng tumatawag ka kay Jesus, tumatawag ka rin sa mga horoscope. Puti ba ang Lucky Charm ngayon? Dami nakaputi. Di ba? Hindi naman. Di ba? Hindi tayo naniniwala doon. Undivided attention pa unang bagay pagdating sa spotlight. Two things. Sabi niya, to regard fixedly and earnestly. Number one, undivided attention. Looking away from every other object. Tanggalin mo yung attention sa ibang bagay. At ituon mo kay Jesus. Parang ganito, kapatid. Bakit hindi ka na nagsisimba? Natisod po kasi ako eh. Wala namang problema doon. Pero sana man lang makita mo na si Jesus ang dahilan mo para magpatuloy ka. Hindi ko po sinabing wag na nilang ayusin yung buhay nila. Kaya lang, ganun na sila, magpapapekto ka pa eh. Diba? Undivided attention kay Lord. Kaya ka nagsisimba dahil kay Lord. Amen. Hindi kay crush, kay Christ. Amen po ba? Sa mga kabataan dito. Sana nag-serve ka dahil kay Lord. Hindi para pampapogi, pampaganda. Huwag sa tao nakatingin. Kung sa tao lang ako nakafocus, kapatid, sabihin ko sa inyo, matagal na akong wala sa pagpapastor. Kung sa tao lang talaga. Kung sa tao lang, matagal tayong wala na sa paglilingkod. Pero sabi diyan, undivided attention. Hindi ka exempted eh. Makikita at makikita mo yung imperfection ng ibang tao eh. Pero kapag in-spotlight mo yung buhay mo kay Lord, lahat ng yun magbe-blurred at makikita mo yung kaningningan ni Lord. Ngayon pa lang, di ko makita mga mukha nyo eh. Bakit? Naiilawan ako eh. Parang ganoon. Si Lord yung nakikita mo. Although naaaninag ko kayo, hindi ko kayo pwedeng paalisin dyan. Kasi nandyan kayo, pero ang nakikita ko yung ilaw eh. Ganon. Kapag may pagsubok, may suliranin, ang tutok ng mata sa Diyos. Undivided.
Tama, natitisod ka sa ibang tao, pero sana makita mo yung dahilan mo. Si Lord, ang dahilan mo para magpatuloy sa buhay. Kasi kay Lord, di ka masasaktan, di ka niya iiwan, di ka niya bibitawan. Hindi na sa tao ang pag-asa mo, na sa Diyos ang pag-asa natin. Kahit ikaw din naman, kahit napakapogi mo, may katupakan ka rin eh. Amen po ba? Church, makinig mabuti. Kung ang dahilan ng iyong pagsuko ay o paghinto ay tao at sitwasyon, gawin mong dahilan si Kristo para ikaw ay magpatuloy. Hindi ko sinabing wag na silang magbago ng buhay nila, kaya lang, pinapa-apekto. Maraming valid reason para umayaw ka, sumuko ka, pero tandaan mo, sapat si Jesus para magpatuloy ka sa buhay na ito. Ulitin ko po, sapat si Lord. Sabi niyo nga po sa katabi mo, sapat si Lord. Kung tingin mo, susuko ka na, ayaw ka na, sapat si Lord para magpatuloy tayo. Undivided, pangalawa, unchangeable attention. Undivided, walang kahati. Pangalawa, unchangeable, hindi nagbabago. Sabi nito, regard fixedly and earnestly. Hindi nagbabago ng focus. I-fix mo kay Jesus yung paningin mo. Katulad ng sinabi ni Brother Vic kanina, nakalakad si Peter dahil unchangeable yung attention niya. Pero the moment na tumingin siya sa wind and waves, dun siya nagsimulang lumubog. Kapatid, ituon mo ang paningin mo sa taong kayang utusan ang alon at hangin. Church, bantayan mo yung focus mo. Baka sa waves and winds ka na nakafocus. January 4 pa lang, parang ayaw mo nang tumuloy ngayong bagong taon. Ibalik mo yung spotlight kay Lord. Yung focus, sabi niyo nga po, focus. Matatapos na po tayo, huwag kayong mag-alala. Focus muna tayo. Ibig sabihin ng focus, follow one course until successful. Kahit sa businessman yan, isa lang muna. Huwag lahat binuksan mo eh. Ngayon nag-iisip ka, sino tatao dun sa kabila? Ano ka ba? Spider-Man? 3? Di ba? Di ba may 3 Spider-Man? Hindi ka naman ganun eh. Doctor Strange ka ba? Hindi naman. Focus sa isang bagay. Focus sa goal. Nagsimula ka ng pananampalataya dahil kay Jesus, siya rin ang magsusustain sa'yo at siya rin ang magpapatapos sa'yo. Sapat na dahilan si Lord para magpatuloy ka ngayong taon. Remember this 2026, when life gets blurry, adjust your focus. May panahon na magdidilim ang paningin mo dahil sa problema. At kapag hindi mo na nakikita na aninag, ang daan, tingin kay Lord. Bakit? Siya yung light. You will direct my path straight. Kailangan mong gawin? Trust in the Lord. Huwag kang maglilin sa iyong understanding. In all your ways, acknowledge Him. Verse 2, balik po natin. Fixing our eyes on Jesus. Basahin po natin lahat. The pioneer, perfecter of faith. Pag sinabi pong pioneer, perfecter, it means completer. It means kapag nawala ang focus mo kay Jesus, magiging kulang-kulang ka. At kapag na kay Jesus ka, buong-buo ang buhay mo. Hindi asawa, hindi jowa, hindi iPhone 17 na magbubuo ng buhay mo. Hindi lupa, hindi bahay. Meron man o wala ka mang pagpapala katulad ng iba, kapag may Jesus ka, buo ang buhay mo. Praise the Lord, palakpakan natin si Lord. Kapag kinukulang na ang faith mo, si Jesus ang kukumpleto nito. Bakit? He is the perfecter and author our faith. Huwag pa bago-bago kay Jesus lang. Pwede po ba yun? Never take your eyes off to Jesus. Tanong, lumalabo na ba paningin mo ngayong taon? Fix your eyes to Jesus. Kapag malabo, kayang palinawin niya ni Kristo. Now, how to successfully endure this 2026? Number 1, subtraction. Remove unnecessary weight and unholy ways. Pangalawa, stickability. 2 bagay. Remain faithful. Umaasa ka pa ba? And last, spotlight. Undivided and unchangeable attention. Subtraction, get us to start. Stickability, keep us on track. And spotlight, get us to the finish. As I end, verse 3, tayo po tayong lahat. Basahin po natin. For our first Sunday, ito po ang gusto ni Lord. Basa. Consider Him who endures such opposition from sinners so that
na pagtagumpayan ni Lord lahat ng opposition so that ngayong taon, you will not grow weary and lose heart. Tinapos ni Lord para makita mo, sumabay ka, umangkas ka sa tagumpay na nagawa niya. Biruin mo yon sa panahong tinatamad ka, sa panahong nawawalan ka na ng gana, sa panahong suko ka na, consider Him. Hindi sinabi, consider them. Sino daw i-consider mo? Consider Jesus. Kaya maraming taong hindi nakakatapos kasi laging ang isip paayaw, pasuko, pahinto, hindi pa tapos. Church, never look down, but look up. Look unto Jesus this 2026. Don't take Jesus for granted, for He is the ultimate key for victory and success. Kapag feeling mo ayaw mo na, kapag feeling mo pag-iiwanan ka, consider Him. Kapatid, naghahanap ka ba ng kakampi ngayong taon? Taas ang kamay kung sino naghahanap ng kakampi. At makakapitan, I want you to know and encourage you, kumapit ka kay Lord. Wala pang natalong laban si Lord. Kapit sa Diyos. Consider Him. Walang iba kundi si Jesus. Hindi lang ngayong bagong taon, kundi buong buhay mo. Consider Him. We will sing this song as a sign, as a gesture, na this year, Lord, hindi akin itong 2026. Atin to, Lord. Oh, amen. Ulitin ko po, this 26 is not only for you. Sa inyo to ni Lord. Lord, takbo natin to. Kasi may panahon na mapapagod ka sa takbuhin. Pero sabi ni Lord, like the footprints in the sand, I will carry you. Sa panahong pagod ka na, bubuhatin ka ni Lord para tapusin ulit ang taong ito. Hindi mo kaya apart from the Lord, pero makakaya mo dahil bubuhatin ka ng Diyos. Ang tanong lang, umaasa ka pa ba? The question this morning, baka January 1, nagtanong ka, Lord, makakaya ko ba? Sabi ni Lord, hindi, kundi mo ako kasama. Kaya sabi ni Lord, consider me. The author, finisher, perfecter, completer of your faith.